Bumalik face-to-face classes na po ang San Jose National High School kung saan nangyaring pamamaril na ikinamatay po ng 3 estudyante sa Tacloban City. Nagpatupad ng mahigpit na seguridad sa eskwelahan. Kabilang po sa mga nagbantay ang mga pulis, City Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang ahensya. Nagkaroon ng programa kung saan may live band at performers para daw kahit papano'y maibsa ng takot at lungkot ng mga estudyante. Hindi naman kaagad na ibabalik ang regular classes para po sa mental health ng mga estudyante at guro. Nauna nang naglagay ng metal detectors at CCTV sa paaralan para po sa kanilang seguridad. Patay ang isang babae matapos po namang pagbabarilin habang nagtitinda lamang ng prutas doon sa Davao City. Sa kuha nga po ng dashcam ay makikita ang gunman na sakay ng motorsiklo. Napatakbo ang mga tao sa gilid ng kalsada nang bigla na lang itong mamaril. Tinamaan po sa ulo at dibdib ang misis ng gunman. Tinamaan po sa ulo at dibdib ang misis. Habang sa kuha po naman ng dashcam ay makikita ang gunman na sakay ng motorsiklo. Napatakbo ang mga tao sa gilid ng kalsada nang bigla na lamang itong mamaril. Tinamaan sa ulo at dibdib ang misis ng gunman. Sugatan naman ang hipag ng biktima na tinamaan po sa tiyan at braso. At ayon sa investigasyon, target na talaga po ng suspect daw ang kanyang misis. Bago po nangyari ang krimen ay nag-away daw ang mag-asawa. Patuloy pong tinutugis ang suspect. Samantala sa pool, sa CCTV ang pang-hold up sa isang sanglaan sa General Mariano Alvarez dyan po yan sa Cavite. Pinaluhod na mga kawatan sa sahig ang mga biktima habang nililimas ang mga alahas sa bawat istante. Nilagay po nila ito sa loob ng bag. Saglit pang umalis sa mga suspect pero bumalik din at muli pang nag-take two ng pagnanakaw. Aabot po sa 20 million pesos ang halaga ng mga alahas na natangay ng mga holdapper. Ayon sa mga pulis, posibleng planado ang pang-hold up. Nataon ang pagnanakaw sa oras kung kailan inilalabas ang mga stock ng gintong alahas mula sa vault. Iimbestigahan kung inside job ang nangyari. Patuloy ang backtracking sa CCTV para matukoy ang mga salarin. Inimbestigahan po naman ng Cebu City Police ang sunod-sunod pong insidente ng mga shooting at bomb threat sa lungsod. Kabilang po sa nabulabog ng bomb threat ang isang condominium sa barangay Cogon. Agad namang rumisponde po ang mga tauhan ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa huli po wala hong nakitang anumang pampasabog. Nagbabala po naman ng mga pulis na mananagot sa batas ang mga nagpapakalat ng mga threats o banta. At ayon po sa NBI, may mga paraan daw sila para nga ma-trace ang mga nasa likod ng bomb at shooting threat. Samantala muling nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Mag-aalas 2 ng hapon nang muling mag-alboruto ang bulkan. Umabot po sa humigit kumulang 900 meters ang taas ng kulay abo. Nilipad ito ng hangin papuntang timog kanlurang bahagi ng bulkan. Nananatili pa rin sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.